Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 1, Aralin 6, Mga Sariling Gawi sa Pangangalaga sa Mga Puno at Halaman. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na ipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Una, naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kaniyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Ikatlo, na isa sa kilos ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Ihambing ang larawan A sa larawan B. Alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? Para sa akin, mas nagustuhan ko ang larawan B na may simbahan at puno dahil nagbibigay ito ng mas maganda at natural na tanawin. Ang puno ay nagpapaganda sa kapaligiran at nagbibigay ng lilim sa kaginhawaan. Sang-ayon ka ba sa akin? Ibahagi mo ang iyong sagot sa klase. Kakaroon kayo ng Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang mga halimbawang mensahe. Unang mensahe, biyaya ng inang kalikasan. Ikalawang mensahe, puno at halaman na makikita sa kapaligiran. At ikatlong mensahe, mapanagutan sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Narito ang halimbawang sagot. Ang pagtatanim ng mga puno at regular na pagdidilig sa kanila ay isang halimbawa ng mapanagutang kilos sa pangangalaga ng mga halaman. Narito ang isa sa ating paksa ngayong araw, biyayang binibigay ng inang kalikasan. Pagproseso ng pag-unawa, BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Handa ka na bang magbasa? Simulan na natin. Malinis, berde, at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak
ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon. Masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako pa roon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Narito ang mga gabay na tanong. Number 1. Ano ang paksa ng kwento? Ang sagot, ang puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. Number 2. Ano-ano ang mga halamang nabanggit sa kwento? Ang sagot, mga halamang may mababangong bulaklak at mga puno na hitik ang bunga. Number 3. Bakit masayang-masaya ang mga kabataan? Ipaliwanag. Ang sagot, dahil nakakapaglaro ang kabataan, binibigyan sila ni Kuyang Guard ng mga bunga sa puno. Number 4. Ayon sa kwento, anong mahahalagang bagay ang naibibigay ng mga puno at halaman? Ang sagot, ganda ng kapaligiran, malinis na hangin, berde o halaman at punong nagluluntian, at presko na kapaligiran kay sayang lugar ng palaruan. Nagbibigay ng biyaya ang puno at halaman sa mga hitik nitong bunga. Narito naman ang ating pagsasanay. Panuto, isulat sa patlang ang wasto kung ang pangungusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Number 1. Ang mga puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. Wasto o di wasto? Tama, wasto. Number 2. Ang malinis na hangin ay hatid ng mga puno at halaman. Wasto o di wasto? Tama, wasto. Number 3. Masayang-masaya ang mga bata sa kapaligiran dahil sa magandang tanawin, handog ng mga puno at halaman. Wasto o di wasto? Mahusay, wasto. Number 4. Hindi presko ang paligid kung ang mga puno at halaman ay hindi hitik sa bunga. Wasto o di wasto? Di wasto. Number 5. Mainit na panahon ang dulot ng mga puno at halaman sa paligid. Wasto o di wasto? Ang galing! Di wasto. Mahusay mga bata! Dumako na tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Pagsusuri ng kanta. Basahin o kantahin ang awit at sagutin ang mga gabay na tanong. Kilala niyo ba siya? Siya ay si Noel Cabangon. Siya ang kumanta ng awiting Kanlungan. Ngayon naman, basahin natin ang liriko ng awitin ni Noel Cabangon na may pamagat na Kanlungan. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang nagkita? Panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayong nagsimulang mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon. Ang
ganda ng ating kahapon, ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangang ring lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Napakaganda ng mensahe ng awiting ito. Kaya ngayon naman, pakinggan naman natin. Narito ang mga gabay na tanong. Number 1, ano-anong mga halaman o puno ang nabanggit sa kanta? Ang sagot, sa kanta, ang mga halaman o puno na nabanggit ay una, puno ng mangga, kung saan inukit ang puso. Ikalawa ay ang gumamela na inalay sa mahal sa buhay. Number 2, paano nakatulong ang mga halamang nabanggit sa tema ng kanta? Ang sagot, ang punong mangga at gumamela ay tumutulong sa tema ng kanta dahil sila ay simbolo ng mga magagandang alaala at pagmamahal. Ang punong mangga ay tanda ng mga alaala at ang gumamela ay simbolo ng pagmamahal. Dumako tayo sa isa pa nating aralin. Puno at halaman na makikita sa inyong bakuran. Pagproseso ng pag-unawa. Pagtatanim. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay sa palibot ng lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong tanim o itatanim? Pwedeng gawing basehan ang kantang Bahay Kubo. Isulat isa-isa ang ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Simulan na natin. Narito ang Bahay Kubo. Sisimulan ko sa singkamas, talong, sigarilyas, manik, sitaw, bataw, patani, undol, patola, upo, kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, luya at linga. Pagproseso ng pag-unawa. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon. Bandang hating gabi o madaling araw, lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Paggising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin
kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay mananatili sa atin. Narito ang mga gabay na tanong. Number 1. Ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo? Ang sagot, maraming punong kahoy na nabuwal, may mga nabali at naputulan ng mga sanga, may mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan na karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Number 2. Paano inayos ang mga halamang nasira ng bagyo? Ang sagot, nilinis ang mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Narito ang rubrik sa pagmamarka. 100 points ang pinakamataas, 60 points naman ang pinakamababa. Basehan ng pagmamarka. Una, napakalinaw at tugma ang mga sagot. Ikalawa, malinaw at tugma ang mga sagot. Ikatlo, mayroong tugma ang mga sagot. Ikaapat, hindi malinaw at tugma ang mga sagot. At panghuli, walang saysay at tugma ang mga sagot. Good luck! Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni. Balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo sa puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o ating komunidad at sagutin ang sumusunod na mga gabay na tanong. Number 1. Naranasan mo na rin ba o ninyo ang ganitong pangyayari? Ano ang ginawa nyo? Ang maaaring sagot, oo, naranasan ko na ang epekto ng bagyo sa mga puno at halaman. Nangyari ito sa aming bakuran at maraming halaman ang nabuwal at nasira. Ang ginawa namin ay tinulungan naming ituwid ang mga nabuwal na halaman. Linisin ang paligid at nagtanim muli kung kinakailangan. Naglagay din kami ng mga suporta sa mga puno para hindi na ulit mabuwal o bumuwal sa susunod na bagyo. Number 2. Bakit kailangang alagaan at pahalagahan ng mga halaman? Maaaring sagot, kailangang alagaan at pahalagahan ang mga halaman dahil nagbibigay sila ng sariwang hangin, nagpapababa ng polusyon at nagtataguyod ng balanse sa kalikasan. Bukod dito, nagpapaganda sila ng kapaligiran at nagbibigay ng kasiyahan. Number 3. Sa inyong murang edad na siyam o 10 taong gulang, ano ang pwede ninyong gawin sa paaralan sa inyong bakuran o sa komunidad upang maalagaan ang kalikasan? Ipaliwanag. Maaaring sagot, sa inyong murang edad, pwede kayong tumulong sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman sa paaralan o bakuran. Maaari rin kayong mag-organisa ng mga clean-up drive sa inyong komunidad upang linisin ang mga basura. Sa ganitong paraan, makakatulong kayo sa pagpapaganda ng paligid at pangangalaga sa kalikasan. Narito naman ang pabaong pagkatuto. Panuto, tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon.
Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Narito ang mga kilos na nagpapahayag sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Number 1. Kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Tama ba ito o mali? Tama! Tama! Kapag nag-alaga ka ng mga puno at halaman, makikinabang ka rin sa sariwang hangin at magandang paligid na kanilang ibinibigay. Number 2. Hindi na kailangang alagaan ng puno at halaman dahil hindi sila inaalagaan noong mga sinaunang panahon. Tama ba ito o mali? Mali. Dahilan, mali dahil ang mga puno at halaman ay mahalaga para sa kalikasan. Kailangan pa rin silang alagaan ngayon kahit hindi sila inaalagaan noong sinaunang panahon para mapanatili ang kanilang benepisyo sa hangin, klima at kapaligiran. Number 3. Kung susuriing maigi ay walang pansariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Tama ba ito o mali? Ang sagot, mali. Mali dahil may mga personal na gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman tulad ng regular na pagdidilig, pag-aabono at pag-aalis ng mga damo. Ang mga gawi na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan at paglago. Number 4. Ang mga kilos ng pagiging mapanagutan ay akmang ibinibigay lamang sa mga tao. Tama ba ito o mali? Mali. Mali dahil ang pagiging mapanagutan ay hindi lamang para sa mga tao. Maaaring ipakita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalikasan, tulad ng pag-aalaga sa mga puno at halaman, na nakikinabang din sa iba pang uri ng buhay at sa buong kapaligiran. Sa lawikain kapag may itinanim, may aanihin ay tumutukoy sa tatlong sitwasyon ng buhay ng tao lamang: pag-iimpok, pagtsatsaga, at paggawa ng mabuti. Ang tamang sagot, mali. Mali dahil ang sa lawikain kapag may itinanim, may aanihin ay tumutukoy sa prinsipyong ang pagsisikap at magandang gawa ay nagbubunga ng maganda ring resulta sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lamang sa tatlong sitwasyon. Narito ang rubrik sa pagmamarka. 100 points ang pinakamataas, 60 points naman ang pinakamababa. Basehan ng pagmamarka: una, napakalinaw at tugma ang mga sagot. Ikalawa, malinaw at tugma ang mga sagot. Ikatlo, mayroong tugma ang mga sagot. Ikaapat, hindi malinaw at tugma ang mga sagot. At panghuli, walang saysay at tugma ang mga sagot. Good luck! Para naman sa ating pagninilay sa pagkatuto, panuto, baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Number 1. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yun. Ano pang kabutihang asal ang natutunan mo sa araling ito? Maaaring sagot: bilang mag-aaral na may kabutihang asal, natutunan
natutuhan ko ang kahalagahan ng responsibilidad at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang pag-aalaga sa mga halaman at puno ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran at ang pagkakaroon ng malasakit sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Number 2. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Maaaring sagot, ngayon dapat kong iwasto ang pagiging mas maingat sa pag-aalaga sa kalikasan. Kung dati hindi ko gaanong pinapansin ang pag-aalaga sa mga halaman, ngayon ay dapat kong tiyakin na ako'y nagdidilig, nagbabalik ng basura sa tamang lugar at nagtatanim ng mga halaman upang makatulong sa kalikasan. Narito naman ang ating pagsusulit, pagsusuri, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Unang sitwasyon, isang gabi, malakas ang hangin na parang may darating na bagyo. Sabi ng tatay mo ay may low pressure area o LPA raw na baka maging bagyo. Hindi nagtagal, lumakas nga ang hangin na may kasamang ulan. Tila sumasayaw ang mga punong kahoy at halaman. Kinaumagahan, nakita mo sa inyong bakuran na maraming mga halaman ang nabuwal. Ano ang gagawin mo at bakit? Narito ang posibleng sagot. Pagkatapos ng bagyo, tutulungan ko ang pamilya na ituwid ang mga nabuwal na halaman at punong kahoy sa bakuran. Aayusin ko ang nasirang bahagi ng bakuran at magtatanim muli kung kinakailangan. Mahalaga ito upang maibalik ang kaayusan ng paligid at matulungan ang mga halaman na makabawi mula sa pinsala. Ikalawang sitwasyon. Isang Sabado, binisita niyo ang inyong lolo at lola sa probinsya. Sa bukid may tanim silang mga gulay tulad ng talong, kamatis at ampalaya. Isinama ka ng lolo mo sa bukid. Nakita mong ang dami ng damo sa paligid ng mga tanim niyang gulay. Ano ang dapat mong gawin? Bakit? Narito ang posibleng sagot. Dapat kaming maglolo na tanggalin ang mga damo sa paligid ng mga tanim na gulay. Mahalaga ito upang mapanatiling malusog ang mga gulay at makakuha sila ng sapat na nutrisyon mula sa lupa. Ang pagtanggal sa mga damo ay nakakatulong sa pag-iwas sa kompetisyon para sa tubig at nutrients, kaya mas mabilis silang lumaki at magiging mas produktibo. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!